Ngayon mga kaponi, magandang umaga sa inyo sa lahat ng mga nanonood po ng ating vlog. Yan, isang panibagong linggo. Today is Monday, February 9. At ayan, tuloy-tuloy pa din po tayo sa ating paglingap. Yan, nandito tayo sa May Dulong Eastern Samar. At nag-stop lang tayo dito sa market nila dahil bumili tayo ng mga prutas para sa ating mga ayuda, pandagdag sa ating mga pinamimigay na ayuda sa mga nililingap nating matatanda. Yan, at ngayong araw po bibisitahin natin si Josh, yung batang may cancer, kasi nakauwi na ho sila galing sa Tacloban sa kanilang pag chemo yata or yung follow-up check-up. Ayan, at kay Tatay Antonio pupuntahan din natin kasi this week by Sunday, yan, mag-house blessing na po tayo. At ayan, iba pa nating mga pupuntahan sa ating pagmimisyon ngayong araw. Kasama ko si Kuya Gabo. Ayan, at maraming salamat kay Ate Marisa sa binigay niyo pong panggasolina sa ating pagmimisyon. Ayan, sa patuloy niyo pong suporta at pagmamahal kay Josh. Thank you po. Ingat tayo sa mga nagbibiyahe ngayon. Tulas po yung kalsada. Dito tayo. Hello, baby. Lakas ng hangin. Hello, baby. Hello, baby. Hindi man aalis si nanay. Dito lang si nanay, hindi aalis. Kumusta, Josh? Gusto ko na anak. Okay naman. Nakita ko yung video mo, Ate Carmen. Opo. Ayun po. Nag-iiyak siya. Yan po yung ano ngayon, malalim na pinag-iisipan. Natapos na kami sa Cycle 6. Di na namin alam anong susunod na proseso. Cycle 6 ng chemo. Opo. Kasi So, okay sabi naman nila, yung pagkimo sa kanya, hindi siya nahirapan. hindi po. Hindi na kasi pwede ulit gamitin yung gamot niya na natapos na nung Cycle 6 kasi iba na raw yun kasi yung doktor na baka daw masira yung puso niya pag nagpatuloy. Kaya operahan sana siya, hindi naman kami pumayag kasi halos yung atay niya 1/4 na lang matitira. Ay, Tapos yung bukol niya sa baga nagkalat na rin po. Tapos po yung po, bukol sa baga, opo, kalat na rin. nag-ano na yung Ano raw, cancer, kumalat. cancer. Pag noperan daw siya, unahin mo na yung atay niya, tapos doon sa baga, isa-isa din tanggalin yung bukol. Ang dami na pala, Opo. spread Tapos, out na. 3 yung pinapipili sa amin na opsyon. Yung una, kikemo siya, pero yung gamot wala daw sa loob. Yung pangalawa, oral daw. Yung Ibig mo sabihin pangatlo, sa loob, treatment. wala silang medisina sa loob. Opo, yun yung sabi. Bibilhin mo. Opo, tapos titignan daw nila sa pagbalik namin ngayong 26 kasi mapa-OPD daw po kami. Ngayong 26 ang Opo. balik niya ng February. Opo. Sabi naman ni Dr. Tampo sa amin, kasi tinawag niya ako, hindi niya nakayanan yung iyak ni Josh. Sinikreto niya ako, tinawag niya ako, pinakita sa akin yung result ng CT scan. Habang inaano sa computer yun, naiyak ako nung sabihin niya na ito, mother, yung atay ni Josh, yung bukol, ganito kalaki, ito na lang matitira. Sabi niya, tapos yung oras na mismo, yung pinagdidesisyon kami na magpa-opera kagad, syempre, kami, nabigla din kami, lalo na si Josh, narinig niya kasi yung usapan kasi medyo malakas yung mga boses. Nabigla din siya, paano kami kakapag-desisyon ng araw na yun? Kasi gusto kagad yung araw na yun, mag-desisyon na kagad kami, tapos para daw i-refer kami doon sa Heart Center. Tapos yun lang daw may Heart tutulong Center nila. sa Manila. Yun daw lang matitutulong nila, ang refer lang daw. Tapos yun, sabi ko, umiiyak na si Josh.
Hindi lang namin sila sinali sa video kasi bawal daw yun. Umiiyak na si Diyos, tapos yun, tinawag muna ako doon. Tapos nung tawagin ako, pinakita sa akin. Yun nga, halos 1/4 na lang matitira sa atay niya. Tapos yung bukol, kalat na talaga. Yung sa baga niya? Yung sa baga niya, yung kalat na rin. Tapos yun, tapos tinatanong kami kung mayroon daw kaming kakilala doon sa heart center, ganun. Kung kaya lang ni Diyos, katawan niya, hindi naman sa ibig sabihin na ayaw talaga namin. Pero kasi hindi pa kasi kaya ng katawan ni Diyos, tsaka yung atay niya, hindi rin kakayanin ng bata. Siyempre, bata pa. Kung malusog na to, okay ang pangangatawan nito. Ngayon nga, naano nga ako dito kasi nung umuwi kami, kahapon lang to hindi nagsuka. Ilang araw din nagsuka. Buti ngayon, medyo kumalma-kalma na naman siya kasi yung paracetamol na gamot, yun yung nakakatulong sa kanya. Naano rin ako nung katapos niyang malaman na tingin tulala na siya nung araw na yun. So alam natakot na alam naman niya na ako. agad nung Opo. sinabi ng doktor. Kasi kinausap din siya kung gusto niya magpa-opera. Ano, may time decision, kuya. Dire ka magpapa-opera. Ay, pag sinugara ito, may po. Yun, di kami pinilit ni Doktora Tampo Kayo kasi... pa din yung magde-decide. Opo, kasi alam niya na rin siguro na hindi kaya ni Diyos. Nasabi na lang niya sa amin na okay lang, Mrs. Kasi marami namang gumagaling sa chemo. Malay mo magkaroon ng miracle. Yung Yun ang nasabi ni sinabi Doktora ng doktor. Tampo. Kasi hindi naman niya kami pinilit. Kasi alam niya kasi na hindi At talaga saka, kaya ni Diyos. Kung operahan, napakaliit niya. Opo. Huh? Kahit nga sa Sobrang nahihirapan na payat nga na. sila sa ugat niya eh. Yung pinili ko rin po, yung unang option kasi para daw mamomonitor siya sa mga laboratory niya sa dugo. So, i-continue lang yung chemo. Opo, kaya Kung hindi magpapa-opera. Opo, babalik kami sa 26. OPD na naman kami ulit. Doon na naman mag-uusap-usap kung ano na naman yung gagawin para sa kanya na makakatulong. Wala po, parang naano lang ako, binagsakan ng ano doon nung malaman ko kasi parang nasa isip ko lang parang wala lang nangyaring ganap na 6 na buwan na sa chemo ni Josh. Ano, ito yung pag-abate yan, okay. Wala kang nararamdaman ngayon na masakit. Yung ngayon, yung mga kamay niya palaging namamanhid. Ganon. Yung parang nai-stroke din na gumaganon. Ganon. Tapos yung paa niya, ito, parang gumaganon yan. Yun din kinatatakot ko. Pero sinabi niya sa doktor. Hindi pa kasi simula nung nung lumabas kami, saka lang niya naramdaman. Parang Biglaan nagka-cramps, lang. ganon. Opo, yung gumagano pa. Minsan hindi niya mabalik, lalo na yung paa niya. Yun yung Baka kinababahala ko. epekto ng mga medisina. Siguro. Kaya sabi ko, lalo pa kung inoperan, malay natin ano na lang mangyari. Kasi ngayon pa lang maraming siyang nararamdaman. Pero pag, ano ba ang chances pag inoperahan? Parang Wala. sinabi si doktor. Malit lang naman daw ang chance. Kaya hindi kami pumayag. Tapos sabi ko, mas gugustuhin ko na lang na ganito muna. Malay natin, marami namang tumutulong sa dasal kay Diyos. Malay natin magkahimala kasi mas gugustuhin ko na lang makasama siyang ganito. Kasi naman pag Ang mahirap kasi pag inoperahan, baka hindi naman natin alam kung anong mga kalagayan. hindi kayanin or maparalyze yung katawan. So, referral na lang ang ibibigay nila papunta Opo. sa heart center. Opo, If ever na mag-agree kayo doon. opo, magpa-opera. Napag-usapan nyo na ni Kuya. Yun nga rin po, yung nandun pa kami, sinabi ng tatay niya nung malaman na gano'n yung ganap, tumawag. Sinabihan siyang magpa-opera, nabahala po ako kasi yung nasabi niya sa tatay niya, tatay, gusto mo bang mawala na ako? Sabi niya kaagad. Tapos tulala siya nung gabing yun hanggang umaga. Sabi ko sa kanya, nak, bakit? Niisip mo? Si tatay daw gusto ako ma-opera. Gusto niya siguro mawala na ako. Kaya yung nilambing-lambing ko siya, sinabihan ko siya na
Nak, huwag mong isipin yun dahil hindi naman silang sumasama sa'yo. Si nanay naman, tayong dalawang magdidesisyon. Sabi ko, mahal ka ng nanay, huwag kang mag-isip ng kahit ano. Madamdamin pa naman po siya pag mayroon siyang na hindi Siyempre, mabuti. kayo meron siyang karamdaman, Opo. kaya medyo Kaya hindi nga po sa kanya sensitive pwede. siya. Yung stress, hindi pwede sa kanya. Pinakausap kami ng doktor na nanay, huwag kang papayag nanay ha. Huwag kang papayag nanay. Talagang ayaw niya Ayaw magpa-opera. talaga niya. Kasi pag inopera, tatanggalin yung part na Opo, tanggal talaga yung part ng ate na may magiging bukol. ilan na lang, 1/4 na lang. 1/4 na lang eh. Paano pa mabubuhay ang tao pag ganun na lang? Ang ano naman din, pag hindi siya inopera, mag-spread kakalat lang doon din. Pag na ano naman siguro sa chemo, hindi chemo. naman siguro magiging ganun. Oo, sana ano. Opo. Papatuloy Miracle na na lang. lang at saka prayers. Yan. Opo. Yung salveyo niya, iinom na lang siya na naman ulit. Na-stop Salveyo. kasi yung salveyo. Anong niresita ng doktor? Meron. Hindi po siya niresetahan. Wala siyang gamot ngayon. Basta babalik kayo sa 26 Opo. para sa chemo na naman na pang-pito na yun. Ano? Opo. Hindi. Babalik na naman kami sa ibang gamot. Ibang gamot na. Yung mababa na. Ano ko nga kay Diyos, sabi ko ba't dapat ano tudaig ko siya kasi parang pakiramdam ko may ano na rin yung puso niya kasi sabi kasi nun sa St. Paul's may konting maga na yung puso niya. Meron na. Oo, kaya ngayon kahit konting gulat lang or natatakot, yun. Parang ano yung mga kamay niya. Yung bukol, pinakita mo yun sa doktor. Opo, ito talaga nakita ko dun sa atay niya ito. Kaya pala malaki to. Ito po yung bukol. Ito. Oo. Tapos yung bukol naman sa bagat niya meron dito, dito. Kalat po. Oh, yun o, tingnan mo ka po ni ganyan yan pag umaano yung paa niya. Para siyang naninigas. Opo. Ganyan na lang massage. Minsan may iyak siya sa sakit lalo na sa kamay niya. Ginuti na hiya, ano. Opo. Medyo Tapos yung buhok niya, pumayat. maano na wala na. Naalala niya yung kwintas na bigay sa kanya doon sa altar. Sabi niya na yung kwintas, kukunin mo nga. Yung nagbigay niyan, mama? Dalawang araw din ako doon, di ko lang pinalata sa mga nurse, nagkasakit ako. Sa pagod na din siguro. Opo. Sakit ako doon, dalawang araw. Dami din naiyak doon kay Diyos, naawa sila sa kalagayan niya. Siyempre, kay kilala na siya doon. Opo, marami siyang Pabalik-balik. kaibigan doon, mga bata na siya yung ano, matanda sa mga bata na hindi nakakalakad. Yung iba mga 5 years old, lakas tumakbo, naglalaroan siya. Doon lang, nakaupo sa playground. As, Nag-practice siyang maglakad. Yun, sumakit na naman paa niya. so, pati paglakad niya, apektado na. Opo, masakit daw yung dito niya pag lumalakad siya. Prayers na lang. Ano, Pray ko, ano no? ka na Pray. lang, mag-pray. Opo. Pray na lang kay Papa Kaso, Jesus. mati nag-aampok ka. Pagalingin ka. Sering Pati ka na, nagdadasal Mama na Mary. sering. Mag-pray tayo para kay Kuya Josh. Para mawala na yung bukol mo. Sige ko no, pag-pray ko no, naano din pag-pray. Sige, in the name of the Jesus. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ngayon, para din ako ang nanay.
Iyalit na ako dapat sa hospital. Ngayon ko kore. Pero yun ko magkuwasan na ako makalakat. Kaya iipan ako bata. Nagbuorog at dito. Amen. Pag-pray natin, tingin ng ating Diyos yung mga prayers ni Kuya Kapon. Na ano naman ako dun sa kanyang dasal. Gusto niya daw makapaglaro kasama ang ibang bata. Ingit kasi siya doon, mga bata. Naglalaro po doon. Tatakbuhan siya naman ano lang sa bed, nakaupo. Sabi nga ng isang ano doon, isang midwife doon na lalaki na taga ano ng mga oxygen, sabi niya, kasi mag-close sila, sabi na, Idoy, sabi niya gano'n, kasi doon yung tawag doon sa kanila, mga salita, Idoy, sabi niya, ngayon medyo okay ka na, nung makita-kita, hindi ka nga nakakapagsalita, nahihirapan ka, nakahiga ka lang. Niya, sabi niya, lumabang ka ha, okay ka lang, okay. Palagi sila pag nagkikita, naggaganunan, okay, ganun, kinakamusta siya. Nagiging masaya na rin sa kanya doon yung ibang nurse, midwife. Yung doktor ang unang humawak sa kanya, yun, pinuntahan siya, kinamusta. Kaya mo yan, Kuya, ha? Huwag lang Yung palliative. mag-give up sa pagdadasal. Nadasal siya palagi, pumupunta kami doon sa altar. Malapit siya doon palagi. Magpe-pray ka lang, ha? Pagpe-pray ka namin lalo. O yung makakapanood nito, magpe-pray sa'yo para sa iyong Yun naman paggaling. po yung ano namin, tanging pinakamalakas na kinakapitan ang Panginoon. Tapos pinakamaraming natatanggap naming tulong, mga dasal po. Marami naman po Makakapaglaro ka pa. nagdadasal kay Josh. Makaka-play ka pa sa labas. Tsaka nandito si nanay. Nabanggit mo sa prayer mo si nanay. Ayaw mo nang mahirapan pabalik-balik din sa hospital. Pag ano sa'yo, aalalay. Matatapos din ang lahat ng inyong Nalubungan ko. sitwasyon. Ito, lumubo to nung isi-CT scan siya. Ito, lumubo yan. Oo nga. ano. Doon. Yan, pasa na yan. Parang ugat. Ganun. Opo. Saan na yan sa CT scan? CT scan. Kasi may tinimpla na gamot bago isalang sa CT scan. Muntik nga siya hindi ma-CT scan kasi yun nga, naalala niyo yung unang CT scan sa St. Paul's. Takot siya. Ang dami ng tusok kay Kuya. Nakiusapan ko ang lumaban ka anak, sabi ko para yan sa'yo. Buti hindi na siya nasasalina ng dugo. Salinan pa rin. Salinan pa Kaya rin. nga yun yung pinili namin, yung unang option. Ayun lang, pinagdadasal namin na sana merong gamot lang dyan. Ang problema pag walang gamot. Oo nga. So, pag walang gamot sa hospital, maobliga kayong magbili. Opo. Or sagot pa din ng hospital. Hindi na. Ngayon nga, doon yung mga leukemia. Kasi kadalasan mga leukemia, kakaawa rin. Walang mga gamot doon. Ganon. Opo. May nag-donate po doon ng 100,000 na pera, pambili daw ng gamot doon. Pag wala daw gamot, yun daw yung gagamitin doon para bumili. Minsan siguro, ewan ko, minsan siguro ayaw bumili, hindi namin alam. Kasi dami namang may alam na may nag-donate ng 100,000 doon bago magpasko. Nandun pa kami. Maraming mga patient na may alam doon. Yun, naging kaibigan nga namin, iyak ng iyak si Josh, pati kami doon kasi namatay rin siya, kawawa rin, 17 years old, leukemia. Kakaawa din mga pasyente, mga baby. Meron pang mas maliit sa kanya doon. Meron po, 2 years old, kasing edad ng anak ko po, hindi nakakalakad, leukemia po yung sakit. Leukemia. Opo, kakaawa. Kasama-sama rin sila din. sa isang ward. Opo, sila yung magkakasama. Ang hirap makita yung ganong sitwasyon ng mga Opo, bata. naawa din po kami doon. Siguro magbe-breakdown ako pag ako kasi syempre yung Kaya iba nga, iyak ng iyak na lang yung sa bata sakit. nun, iyak ng iyak nung hindi rin kasi mahanapan na ng ugat. Tapos yung nagagalit din yung nanay ng bata kasi nga mababa na yung platelet.
Tapos, alam na nilang mababa, hindi nila sinasalinan na. Ang ginagawa kasi nila, sa kanila sinasalinan doon pag alam nilang malala na. Nagagalit din minsan yung ibang parents doon kasi syempre alam naman nila na yung platelet ang nakakaano ng buhay. May nakakaawa rin doon, bagong dating pa lang kami noong November. Di pa ganito yung katawan ni Josh. Mas mapait pa sa kanya, nandoon din. Mas maliit pa kay Josh yung katawan niya. Yung iba siguro hindi kinakaya. Hindi kinakaya na nila. Ayun, hindi pa sila nasasalina ng platelet din kasi Hindi walang mga nakakasurvive. platelet. Kay Diyos, maraming kaibigan si Diyos doon kasi mabait. Magpalakas ka kuya, Palakas mag-pray lang siya. ha. Huwag kakalimot sa ating Diyos kay Papa Jesus. Yung iba doon nagwi-waiver, ayaw na nila, muuwi sila. Ganon. Opo, Kumbaga May napapagod waiver na sila. rin siguro. lalo na yung batang may tumor sa utak. Iniuwi na lang ng mga magulang kasi nga napapagod na rin sila sa kahihintay kung ano yung magiging desisyon ng mga doktor. Kami nga, kaya medyo nagtagal kami kasi wala pa yung surgery. Halos 1 linggo, yun lang hinintay namin. Nahirapan din silang magdesisyon, mag-usap-usap. Yung CT scan nga namin, may schedule pa kami 26 na wala na rin. Namin alam. Ang gawin nyo ngayon, every time na pupunta sa hospital or every day na nandito si kuya, kumbaga sa Diyos nyo na lang lahat. Opo. Si Lord na ang bahalang magpagaling kay kuya. Ano kuya? Ayaw give up, ilubla. Tiya Damo it maatulit tiya, nagkukuan ha, nag-aampo, nagpe-pray. Nanay pa naman niya nagniniyakan na mga pakiana. Sabi niya sa akin, nanay, pag tumanda kasi mag-aalaga sa'yo. Sinasabihan ko naman, ikaw. Sabi ko, kung mag-aalaga sa akin, gagaling ka pa naman. Siyempre, magkasama kayo ni nanay hanggang sa pagtanda. Diba, kuya? Kaya mag-pray ka lang. Sabi nga niya, nanay, iwanan natin si tatay. Wag, dapat love din si tatay nyo. Mamahalin mo din si tatay, ha? Hindi ako love. Hindi ka love ni tatay? Love ka niyan. Lagi Siguro, akong madam. papagalitan. Wala kami napagalitan. Madami lang sigurong iniisip si tatay mo. Mas intindihin mo na lang, kuya, ha? Dapat love mo si tatay, love mo yung mga kapatid mo, love mo si nanay. Para masaya ang buhay. Okay, kuya? Opo. God bless you. Thank you. So, thank you, Kapone. Babalik at babalikan kita, kuya, ha? Salamat. Kahit wala na ang iyong kilay. Smile pa din si kuya. Wala, isang ngiti nga. Yan. Kahit wala ng kilay, naubos na ng kemo. Kakakemo sa kanya. Salamat sinadya po namin sa dinadaw nyo. Sinadya namin idaan itong pinapaabot na tulong ng ating Ate Marisa. Naalam si Ate Marisa, Opo, yung nagbigay Tita nung Marisa. December. Meron siya pinapabigay na 5,000 pesos para makadagdag doon sa inyong pagbalik sa 26, di ba? Opo. Kuya. 1, 2, 3, 4,000, 5,000. Ano na lang, ibili ng Thank you, mga Bibi. pangailangan Thank niya. you, Tita Marisa. Maraming salamat po. Nagagamit siya sa pagbalik namin para makabili kagad ng gamot. Sana mayroon po. Hindi po mahal. Sana meron sa loob para hindi Opo, na meron bili. po. Para tuloy-tuloy lang po yung chemo ni Josh. Ayan, maraming salamat Ate Maraming Marisa. salamat po. Tapos nagbigay din siya ng halagang 5,000 peso ng mga pagkain ninyo. Kukunin lang namin ha, nandito sa sasakyan. Para ito, isi-save mo na to sa yung mga Hindi na po namin doon sa yung mga hospital. bigay po. Hindi na po namin ginagalaw. Yung pang-hospital lang talaga po. Oo, tapos sabi ni Ate Marisa para meron din kayong pagkain. Kaya yung 5,000 na groceries kukunin lang ni Kuya. Thank you, Tirisan, Tatay.
5,000. 5,000 daw. Ate Marisa, maraming salamat sa blessing. Pati bahay ninyo hindi nyo na naayos. Ano? Wala na po. Yun, may sakit din kasi yung dalaga ko. Nung isang araw, namin yan, pinagkaguluhan. Bakit? Hindi na makahinga. Mabuti ngayon, medyo okay na, hindi siya nakapasok. Ito na ang ating mga dala. Pwede ba natin dito? Different ka. Ayan yung mga groceries. Tinadya namin damihan yung biskwit para pwede niyong baunin. Opo. Diba bawal siya sa matatamis. Opo. Kaya mga crackers lang yan. Pita, Hansel. Tsaka ito, sinamahan natin ng mga gulay, prutas. Ayan. May ampalaya. Kumakain ng gulay si kuya. Nakaon kahit gulay. Ha? Dapat kakain kaya masustansya yan. Love ng tunay para sa mga bata, sa mga may sakit, sa nawala ng tahanan at hanap buhay. Kayo ang gabay, biyayang tunay sa puso't gawa, sa Diyos nakatuon ng tagumpay. Sa bawat scholar na may pangarap sa pamilya. Po, maraming salamat po. Meron pong mga dilata. Ito po, Yung mga corn beef. corn beef. Yan po, gustong gusto niya to. Corn beef. Pwede naman siya sa pineapple juice, di ba? Opo. Ayan po. So, Tapos meron pa pong mga gulay. ito, manok. May manok po. Ito po, mga gulay. Thank you po, Tita May pipino Marisa. dyan. May pipino. Ito, paborito niya rin itong pipino. Ayan. Makain po siya. May ampalaya po. May May saging. saging. May apple. May orange po. Ito po. Madami. Tsaka meron pa pong bigas. Bigas. Pasok na Dito lang po. natin. Mabigat yan. Ito na nga. Ha? Ito po, bigas rin. Ayan, 25 kilos din yan para makadagdag sa pagkain ng mga anak mo habang nandun ka sa Tacloban. Opo. Meron silang pagkain dito. At tagan mga grocery, Ate Marisa. Thank you. Thank you Salamat ng po. kwarta. May kwarta na gamitin hospital, may nakapagkain. Salamat. God bless you. Hanggang po. Thank you po, Ate Marisa. Maraming salamat po. God bless you po. Malaking tulong na po to sa amin. Lalo na po kay Josh. Kaya makabalik kami kagad kasi namamutlaan naman labi niya pag ganyan. Kulang na siya sa dugo. Tingin nga kuya ng labi mo. No, puting-puti. Oo, naninigas na naman kamay niya. Ganyan yan. Yan yung pag naninigas. Oo. Uy, iya labi, parang kulang. Oo, kulang yan. Dugo na naman. Pakulawat. Pakita, Tim MM. Mamutla. Ilang dugo ang isinalin lang dyan? Isa. Isa lang? Oo, kasi hindi na nano ng isa pa. Pero dapat dalawa. Dalawa. Dalawang 120cc po. Kainin mo ng pampano ng dugo. Hindi naman daw yung ampal, ay yung talbos ng kamuti, sabi nila pag paano daw ng dugo. Oo, sabi nga. Hindi naman daw pag paano ng dugo. Kaya sabi ko nga, kaya nagtataka rin ako doon, yung mga leukemia doon, yung ginagamit nila, nilalagay lang sa thermos, pinaiinom sa mga pasyente nila. Pero parang nakakapagtaka naman, palaging kulang ang platelet, kulang ang dugo. Baka ano natin, kumbaga ka hindi agad-agad.
matagal na pagpapainom siguro para epekto yung gano'n mga talbos ng kamote. So, maputla siya, di parang Opo, mamutla nga na naman. kailangan siguro i-monitor mo. Eh, medyo matagal pabalik namin eh. Oo, Kasi ano ano pa pa ngayon? lang eh. 9 pa lang eh. 26 pa kayo ba? 26. Pero pwede kaming mapaaga. Pag yun naman sabi sa amin ni Doktora Jiliana Obaldo na pag may naramdaman ka na hindi okay kay Diyos, ibalik mo siya kaagad dito. Sabi niya ganun. Huwag na kayong maghintay kung anong schedule mo. Oo, huwag mong patagalin ha. Basta Opo. i-monitor mo yung kanyang... Makakatagal lang sa amin dito pag bumalik kami sa OPD kasi yun nga, magpipila pa kami. Hindi ka na nagka-problema sa... Hindi na po. Muntik lang na naman ako nito. Sabi ng ano doon sa billing, lahat na kasi nasikaso ko eh. Bumili ako ng lalagyan, yung parang folder na may roscas. Lahat sinerox ko na. Nagpa-join affidavit na ako. Yung PhilHealth namin, pa-xerox ko ng MDR, yung ID ko. Kumuha ako ulit ng voter certification. Tapos nagpa-xerox ako ng live birth niya. Lahat xerox na binigay ko. Sabi naman doon, ito mga ano to, xerox na to. Opo ma'am, sa inyo na yan. Sinabihan ko sila kagad doon. Yun, wala nang ano, Wala na tinanggap ano, na. Opo, dire-diretso na. pero diretso na. Yung isa mong anak laging iniiwan. Ito, ano na lang siya. Kaya lagi, Maano na lang. pag nandito ka pa, alam mo iyak na iyak. Oo. Kala niya aalis ka. Opo. Ayo, bibi, mahulugan ni kuya. Oo. Pag hay dali, bibi, hay. Ay. Hay. Pag hay dali, da. Hay. Sabi niya nang dumating, Nasanay nang iniiwan. sabi niya nang dumating ka, nanay, kapone. Anak, opo, bibi, kapone. Tapos, alam na alam mo. Opo. Mabalikan kita. Thank you Malakas po. ka. Salamat po. Thank you Ate Marisa. Opo. Thank you, Mama Risa. God bless po.